Maligayang pagbabalik kaibigan, at sa solid supporter na laging sumusubaybay sa aking channel na kung saan, mapapanood nyo dito ang mga anime Tagalog recap na mapapawaw ka talaga sa ganda. Andito na tayo sa pinakahihintay nyo sa episode na ito. Ops, teka lang kaibigan, at kung bago pa lang kayo sa channel ko, ay aba, huwag mong kalimutang like at subscribe pagkatapos nyong mapapanood, at i-hit mo na lang ang notification bell at para ma-notify ka kaagad pag may bago akong upload na video. Sa hideout, mataimtim na binati ni Pino ang kanyang amo na si Sibir, na nag-anunsyo na kukunin nila ang buong bayan para sa kanilang sarili. Habang nanonood mula sa mga anino, nagtataka si Wise kung ano ang binabalak ng kanyang dating kaibigan at natigilan siya nang makitang nasa ilalim niya ang Foot Brothers na nagtatrabaho. Pagkatapos makuha ang lokasyon ng hideout mula kay Bernadette, Rebecca, Happy, at Shaki ay pumunta doon sakay ng motorsiklo. Ipinaliwanag ni Rebecca ang kanyang plano kay Happy, hinayaan si Shaki na alagaan sila, na naniniwala sa lakas ng kanyang kaibigan. Kung saan ibinalita ng binata na ililigtas nila si Pino. Plano ni Sibir na parusahan si Pino dahil sa pagliyos nito, ngunit sinubukan ng maliit na bot na ipaliwanag na siya ay ninakaw, ngunit galit itong nagbanta na pupunitan ang kabilang binti nito. Nang malapit na ang kalbong lalaki, binato ni Wise ng bato si Sibir dahilan para ihulog niya si Pino sa mga kamay ni Wise. Sinasabi ng blonde na ninakaw niya ang bot at ngayon ay may pagmamayari, na sinasabi na siya ay masasayang sa ilalim ng Sibir. Biglang sumalpok sa dingding sina Rebecca, Happy, at Shaki sakay ng kanilang motorsiklo. Galit na hiniling ni Shaki na ibalik nila si Pino at naglunsad ng gravity wave, na naging sanhi ng paghigop ng lahat ng miyembro hanggang sa kanyang sarili na sinundan ng gravity fist frenzy. Tulad ng pagbati ni Rebecca kay Shaki, kinuha ni Wise ang kanilang motorsiklo, nasakay pa rin ni Happy, at umalis kasama si Pino. Habang ang dalawa ay ginulo, ibinaba ni Sibir ang isang metal crate kay Shaki. Tumingin si Rebecca na hindi makapaniwala, hinayaan si Sibir na umalis para habulin si Wise. Bago siya pumunta, inutusan niya ang magkapatid na Foot na kunin si Rebecca. Sinubukan ni Rebecca na tawagan si Shaki, habang ipinakilala ng magkapatid na Foot ang kanilang sarili bilang kanang kamay ni Sibir sa kanya. Samantala, sa mga lansangan, tinutugis ni Sibir ang grupo ni Wise sa isang Night Gear model, habang sinasabi ni Pino na kailangan niyang gawin ang gawain ni Sibir. Sinubukan ni Happy na hikayatin siyang tumakas, ngunit tinanggihan at sinabi ni Wiz na si Pino ang kanyang bot. Bumalik sa hideout, si Shaki ay nahayag na nahulog sa sahig sa isang silid na puno ng basura. Dahil sa takot na makakita ng langaw, bumalik siya hanggang sa makita niya ang na-deactivate at sirang katawan ng inaakala niyang si Michael mula sa nakalipas na 50 taon, na naging sanhi ng pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang bot ay nag-activate at nagpapaalam sa kanya na ang kanyang pangalan ay Johnny at nagsasaad na ito ay isang maliwanag na pagkakamali, bilang isang mass-produced na modelo. Sinubukan ni Shaki na ayusin si Johnny tulad ng ginawa niya para sa mga robot pabalik sa Granville. Dahil ginawa para sa Sibir at pagkatapos ay itinapon, sinabi ni Johnny na hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganitong uri ng tao at na natutuwa siyang nakilala si Shaki sa huli habang siya ay nagsara.
Samantala, ipinaliwanag ni Pino na sinusunod niya ang mga utos para sa kapakanan ng iba pang mga bot. Si Sibir ay bumaril ng isang missile, na pinipilit silang palabasin ng motorsiklo. Sa hideout, iniiwasan ni Rebecca ang mga pag-atake ng magkapatid at nakahanap ng ether blaster. Ang magkapatid na Fot ay nabighani sa kanyang mga binti at hinihiling na hawakan ang mga ito, na labis sa kanyang kakulangan sa ginhawa. Sa sandaling iyon, tumalon si Shaki mula sa sahig sa ibaba at tinapos ang Foot Brothers gamit ang Magi Mech Attack, Gravity Windmill Kick. Matapos sabihin sa kanya ni Rebecca kung saan nagpunta sina Wise at Pino, tumakbo si Shaki upang harapin si Sibir habang si Rebecca ay naiinis sa pagpupursige ng Foot Brothers. Samantala, nagawa ni Sibir na ma-corner ang grupo ni Wise gamit ang kanyang night gear. Inutusan ni Wise si Pino na gamitin ang kanyang EMP, ngunit tumanggi si Pino na suwayin ang kanyang amo. Nang si Sibir ay magpapaputok ng missile, na tinawag si Wise na isang patay na tao, siya ay napunit mula sa kanyang mech suit ng isang galit na Shaki. Sinabi ng kalbong lalaki kay Shaki na walang sino man ang gumawa sa kanya ng ganito kabaliw sa napakatagal na panahon, na sinasabi ni Shaki na iyon ang kanyang linya habang naghahatid siya ng isang mapangwasak na suntok sa mukha ng kriminal. Galit na galit, si Sibir pagkatapos ay lumipad upang salubungin si Shaki gamit ang pinalakas na braso na ginawa ni Wise para sa kanya, at sinabing ipapakita niya sa kanya kung ano ang mangyayari sa mga lumalaban sa kanya sa bayang ito. Sumagot si Shaki, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na dapat niyang pangalagaan ang mga makina habang buhay pa ang mga ito, tinatapos ang kriminal gamit ang isang Magi Mech Attack, Gravity Cannon. Sa sandaling iyon, ginagamit ng payo ang mech para kunin ang Shaki habang ina-activate nito ang self-destruct nito. Biglang pinahinto ni Pino ang mech sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang EMP, na ipinahayag na hindi siya laruan ni Sibir. Pagkatapos ay itinutok ni Wise ang kanyang baril kay Sibir, ngunit nang hilahin niya ang gatilyo ay humarang ang baril dahil sa EMP, kaya't binasag na lang ni Wise ang robot na braso ni Sibir. Dumating si Rebecca at niyakap si Happy pagkatapos niyang mag-reactivate. Habang tinanong ni Shaki si Pino kung okay lang siya, nagtanong ang maliit na bot kung bakit siya nag-aalala tungkol sa isang makina kapag siya mismo ang nasugatan. Sinabi ni Shaki na dahil magkaibigan sila, na maluha-luhang sumang-ayon si Pino. Sa kalawakan, isang tripulante ang nag-anunsyo sa kanilang pinuno na ang Skull Ferry ay darating sa planeta Norma sa lalong madaling panahon, habang tinitingnan ni Elsie ang larawan ni Shaki. Sa isang eskinita, ipinaliwanag ni Rebecca na ninakaw ni Sibir ang mga robot ng militar ng bayan gamit ang kakayahan ni Pino, ngunit na i-turn over na sila sa pulisya. Tinanong ni Happy kung paano siya napunta sa nakaraan, dahil siya ay mula sa kanilang yugto ng panahon, ngunit tumugon ang anti-bot na wala siyang maalala dahil sa kanyang memory wipe. Itinuro ni Rebecca na ang huling maintenance ay ginawa sa kanya ni Professor Wise. Iniisip nila na kung babalik sila sa hinaharap, babalik ang mga alaala ni Pino. Maya-maya lang ay dumating na ang mga pulis at habang si Rebecca sa una ay hindi nag-aalala, itinuro ni Pino na magkakaroon sila ng problema dahil wala silang anumang ID, dahilan upang tumakas sila. Si Wise ay patuloy na tumakbo nang makilala siya ng pulis mula sa gang ni Sibir. Bumalik sa Aqua Wing, Shaki, Happy, Rebecca, at Pino ay naghahanda na magtungo sa Blue Garden para makahanap ng paraan pabalik sa kanilang panahon. Pero pagkaalis na nila, naabutan sila ng mga pulis at sinimulan silang barilin. Habang ang Aqua Wing ay madaling malampasan ang mga ito, bigla itong napigilan na umalis sa planeta ng isang hindi kilalang larangan ng enerhiya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Wise, na sumilip sa barko upang makatakas. Pagkatapos ay sinabi niya sa grupo na kung ibibigay nila ang barko sa kanya, matutulungan niya silang makapasok sa kalawakan. Sinabi ni Wise sa grupo na bigyan siya ng kontrol sa Aqua Wing, na nagsasabing matutulungan niya silang makapasok sa kalawakan. Nang sabihin ni Rebecca na arestuin siya kasama nila, sinabi ni Wise na magiging maayos siya dahil mayroon siyang ID. Sinabi ni Shaki kay Wise na maaari niyang makuha ang barko, na labis na ikinagalit ni Rebecca, at sinabi ni Shaki na kakailanganin nila sa lalong madaling panahon ang isang mas mahusay na barko kung gusto nilang bisitahin si nanay, sa intriga ni Wise.
Pagkatapos ay idineklara ni Wise ang kanyang sarili bilang kapitan ng barko habang inihayag niya ang kanyang Ether Gear, Machina Maker. Ginagamit niya ang kanyang gear para ganap na i-remodel ang Aqua Wing mula sa loob palabas, na hinahayaan silang iwanan ang pulis. Ginamit pa niya ito para ibalik ni Pino ang kanyang binti. Matapos ang barko ay namamahala upang i-clear ang field ng enerhiya at maabot ang espasyo. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Rebecca, na inihayag ang tumatawag na si Professor Wise, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay isiniwalat ng propesor na si Norma ay inilagay sa listahang, huwag maglakbay, at hanggat nananatili sila sa Norma, mananatili sila sa nakaraan. Pagkatapos ay isiniwalat ng propesor na ang isang halimaw na tinatawag na chronophage ay nagawang kumain ng 50 taong halaga ng panahon ni Norma. Higit pa rito, ang pagkain ng oras ng planeta ay nagiging sanhi ng planeta na permanenteng natigil sa nakaraan. Si Professor Wise at ang karamihan sa iba pang residente mula sa Norma ay nakaalis na sa planeta. Ibinunyag din niya na si Pino lang ang inayos niya at ang amo nito ay ang Demon King, na ikinagulat ni Shaki. Ibinaling ng propesor ang kanyang atensyon sa nakababatang Wise. Dahil sa mga aksyon ng chronophage, isang kahaliling, mas batang bersyon ng Wise, na ang oras ay kinain ng halimaw ay nilikha. Kaya naman, ang posibilidad ng isang time paradox ay inalis, at habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang sinasabi, ang signal ay naputol. Ang Aqua Wing ay naharang sa lalong madaling panahon ng barko ni Elsie Crimson, na nagpatuloy sa paghila sa kanilang barko gamit ang isang tractor beam habang sinasabi na sa wakas ay natagpuan na niya si Shaki. Habang humahatak ang tractor beam ng Skull Ferry sa kanilang barko, nagsimulang magpanik sina Happy at Wise habang napansin ni Rebecca ang bandila ng barko at kinilala ito bilang simbolo ni Elsie Crimson. Isang nakakatakot na pirata na sumaakop sa Seven Cosmic Seas. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Wise, ang Aqua Wing ay ganap na hinayla sa sakayan at isang holographic na imahe ang nagpapakita kay Elsie na nagpapakilala sa sarili at sa kanyang barko. Pinupuri niya ang kanilang kakayahan na makatakas sa matagal ng planetang Norma habang iniinsulto sila dahil nahuli sila ng kanyang tractor beam. Hinihiling ni Shaki na malaman ang kanyang intensyon na sinagot ni Elsie na wala siyang ibang gusto kundi ang manloob. Ipinahayag niya na dadalhin sila sa Planeta Gills para ibenta bilang mga alipin na naghihikayat sa kanyang mga tauhan na tuyain si Rebecca, na natatakot sa inaasam-asam. Sinubukan ni Wise na makipagtawaran sa kanyang paraan tungo sa kalayaan sa pamamagitan ng pangako na maging kanilang mekaniko na nakakainis kay Shaki. Ipinahayag ng binata na sa halip ay dadambungin niya ang diwata ng bumumula kay Elsie na ikinagulat ng kanyang mga kasama. Binigyan siya ni Elsie ng mga direksyon kung saan niya ito mahahanap at isinara ang mga komunikasyon sa pagitan nila. Tumakbo si Shaki ngunit nagpahayag ng pag-aalinlangan si Rebecca na kaya niyang talunin ang isang kasumpa-sumpa ni Elsie Crimson. Natuklasan ni Shaki na ang barko ay pinamumugaran ng mga kasuklam-suklam na paglaki ng mga dayuhan at nakahanap ng isang pulutong ng mga pirata sa kalawakan na humahampas sa kanya. Handang lumaban, nabigla si Shaki nang ang mga braso ng mga pirata ay naging mga galame at nagsimulang salakayin siya. Mabilis na nakabawi, natalo ni Shaki ang ilan sa kanila ng madali habang ipinapahayag niyang kahanga-hanga ang espasyo. Samantala, sina Rebecca, Happy, at Pino ay nahuli ng ilang galame. Tinutukoy ni Pino ang mga galame na nilalang bilang mga copycat S4 parasite. Si Wise ay mabilis ding nakulong, si Happy ay nag-transform sa isang pares ng mga blasters at binibigyang daan si Rebecca na sirain ang mga galame sa kanilang paligid sa isang barrage ng ether blasts. Natuklasan ni Shaki ang silid ni Elsie at nagbarkada sa loob ngunit nagulat siya nang lumingon si Elsie at ibinunyag na siya ay may malademonyong bungo na mukha.